Hello po, good morning. Welcome po sa aking YouTube channel. So, kinakabahan ako guys kasi yung pamangkin ko dinala sa sa hospital. Gawa nang sumasakit daw yung tiyan. So pupunta ako doon mamaya pagkatapos kung So natataranta ako kasi yung kapatid ko tumawag, emergency daw, hindi ko nasagot. Ay, Diyos ko, di ba din mahirap ang buhay basta wala lang sakit ba? Yung inaano ko sa mga ko ba, sa pamilya ko na nawa lang, okay lang na mahirap ang buhay basta wala lang sakit. Umuulan pa man din, kaya ang hirap pa man din umalis kapag umuulan. Tapusin ko lang itong ginagawa ko, tas yun, magpaalam ako sa boss ko na pupunta ako doon. So nagsimba pa sila ngayon, so tapusin ko lang ito. Kasi yung pamangkin ko guys, hindi na siya nagsusuot ng pampers. Ayaw niya nang magsuot. Tapos siguro, kasi marunong na siya pag naihi na siya, nagsasabi talaga siya. Pero hindi ko din alam, baka sa mga kinakain ba. So sabi ko, kasi sabi ko sa kanila, huwag na bumili kong mga ano-ano kasi ako simula nung hindi na talaga ako bumibili ng dati-dati. Kung ano yung gusto ng mga pamangkin ko, binibigay ko, lalo na sa mga junk foods. Binibigay ko kung bumibili talaga ako ba kasi pero saglit lang yung tinigil ko na din kapag pag namili ako para sa pasalubong sa kanila, wala na talaga yung mga junk foods na yan. So, ang binibili ko na lang is yung mga biskuit, tapos din ako, tsaka Yakult, mga ganon. Or mga pancake, ganon. Pero yung mga, hindi na ako binibili. Kasi yung mga pamangkin ko, mahilig din sa kapag may nakikitang soft drink, umiinom din talaga sila. Pero, ewan. Last, nung pumunta ako doon nung nakaraan, bumili ako ng junk food. Dapat sa akin yun, nakalimutan ko namang dalhin. So, ang kumain yata, hindi ko alam, mga bata din, or yung kapatid ko ganun. Kasi alam na din niya na hindi ko na din binibilhan doon. Ngayon, sumakit yung siya, hindi daw makaihi. Tatakot naman din ako guys pag chat ako na yung emergency ba. Natataranta ako kasi pinapaayaw ko yung ganyang mga salitang ganun emergency. Tapos sa Martes pa is pupunta pa ako sa PGH gawa ng ko nga kung ko, tapos ayan, problema na naman. Noong una bata yun ako sa bata nung kasi maliit pa, 2 taon pa lang yung pamangkin ko. Sabi ko sa kapatid ko, painumin ng maraming tubig. Kasi di baling maraming na inom tubig. Huwag lang yung mga soft drinks na yan. So yun, mamaya pupunta ako doon. Ako guys, okay lang sa akin na mahirapan ako sa pagtrabaho ba. Basta huwag lang yung problema ang ganung bagay kasi duwag ako sa ganung ba. Lalo na kung wala kang pera. Dubli talaga ang sakit sa ulo. Pero okay lang kasi ang pera makikita naman yan. Basta ang important pamangkin ko maging okay na ba. Nanap daw ako kanina. Yun pala yung
naman din yung buhay ko parang umiikot na sa mga pamangkin ko ba. Parang wala na akong pakialam sa ano ko ba, sa sarili ko. Baga yung kaligayahan ko yung mga pamangkin ko na lang. So kahit hindi na ako umaalis na yung namamasyal na yung parang sa sarili ko, parang okay lang. Basta ang pag lumalabas kasi ako guys, yung maalis ako dito, ang punta ko niyan sa mga pamangkin ko lang talaga. Hindi ako yung kung saan ako nagpupunta, hindi. Baga wala na akong time sa sarili ko yung mag ano ba, magliwaliw. Wala na. Basta makita ko lang yung mga pamangkin ko, masaya na ako. Gusto ko nga sila makasama yung araw-araw ba. Kasi parang kumbaga pagod ako sa nandun lang yung mga pamangkin ko kasama ko. Masaya na si Luray. Hindi ko na iniisip yung ano. Kasi bawat halik lang ng mga pamangkin ko, bawat halik ko lang sa kanila is napapawi na yung pagod ko. Tapos ano pa yung pamangkin ko na yun kasi pukla pa. Bukod doon sa ano, sa dalawa niyang kapatid na ano, yung normal, I mean, maganda yung ano, yung sabi ng kapatid ko, kulang daw sa ano yung pamangkin ko, yung kailangan ng gamutin yung ano ba, yung peros pang na pangbata kasi nga pukla. So sabi ko sa nanay, bilhan. Ewan ko, baka hindi na naman nabilhan. Kaya yun yung inakainis ko ba na para sa mga bata hindi mabilhan agad. Tapos nung nagpunta ako doon, nakalimutan ko din kasi hindi ko alam yung kung ano yung ano kasi pangbata na peros ba. So hindi ko nabilhan. So yun, ililipat daw yung pamangkin ko kasi baka i-confine nga. So ililipat doon sa community, sa Santa Rosa. So sana okay lahat. Ipaalam ng mama ko, pag malaman yun ng mama ko, magagalit na naman yun. Mahal na mahal pa man din ng mama ko yung pamangkin ko yun. Kaya pagkabata talaga, hindi talaga pwedeng pabayaan kasi hirap na. So kasi ang pinuntahan nyo ng kapatid ko doon sa ano, parang maliit lang yata siya ng hospital. So, hindi ko pa na-replyan yung ano, yung hipag ng ano ko. Kasi kailangan ko pong bilisan para ano, para makapunta na ako doon. Tapos, ayun nga, yung kailangan ano, daming ano, gamot, hindi pa yung ano, sa putla, hindi pa nabilhan ata. Okay. Parang nangyari nga ako yung pangalawang nanay. Kasi kailangan mo pang i-remind ng i-remind. So, yung kapatid ko din naman, gusto din namang bilhan ng ano yung mga bata, yung pamangkin ko. Kaso, yung sahod ng asawa niya hindi sapat. So sabi ko, kailangan ano, gawa ng paraan para ano, makainom yung gamot yung bata. Tapos ayan na naman ngayon. So naging emotional lang ako kasi yung bata na yun,
Marami akong pamangkin guys sa anong kaso. Ito kasi mga bata nito malapit sa akin. Yun lang yung malapit sa akin ba. Sa amin dito sa ano. Yung mga iba ko namang pamangkin. Andoon sa probinsya. Ano ako kasi makaani ko malambing tong bata ito. Sana okay na. So sana wala namang ano no kasi sa ihi delikado yun kasi yun nga. Tapos kanina pa daw alas 4 na sumasakit yung ano, ewan ko bakit din hindi nangangatok doon sa hipag ng ano para madala na sana sa ano. Mga pasaway din ino. Tayo nga matatanda pag hindi nga tayo makaihi parang hindi nga tayo mapapakali, bata pa kaya. Ang pangit pa ng panahon. Kasi may bagyo pala sa ano, sa Bicol pala, tapos parang dadaan niya, tumaan dito ba. Buti na lang ako kahapon nakapaglaba na ako. Isang araw tsaka kahapon, so wala na akong labahin. Tapos naawa ako dun sa isa kong pamangkin, yung pangalawa ba, kasi nagsusumbong siya, sabi niya, Tita Mami, masakit ang siya ni Hopi. Parang sakit sa ano, ano ako sa mga pamangkin kong ganun, parang dinudurog yung dibdib ko ba. Sumbong siya ng sumbong. Buti sana kung ano, ang hirap-hirap pa man din hanapin ngayon ng pera. Lalaga pala ako ng luya kasi ano, yung boss kong lalaki may sipon din. Ay, ubo pala, ubo. So, yun yung iniinom niya. Tapos ako din, yung lalamunan ko sumasakit din. Kahapon pa tong lalamunan ko sumasakit. Kaya umiinom na lang ako ng luya. So yun guys, hanggang dito na lang yung aking video. Salamat po sa inyong lahat sa panonood niyo po sa akin. Salamat po sa suporta niyo po sa akin. Nawa po i-supportahan niyo pa po ako. So bye guys, God bless and ingat po ang lahat, lalo na't nag-uulan-ulan po ngayon. See you, bye!